Hello mga bangga, mga idol, mga kaamiga, amigo, mga kapwa ko OFW. Ang video pong ito ay para po sa mga baguhan dito sa abroad at sa mga paparating pa. Ika nga sabi nila, pag narinig nila na sa abroad ka, sasabihin nila, wow naman, abroad si ate, ganda na ng buhay. Pero hindi po nila alam na sa likod po ng ngiti natin, yun nakakubli sa likod natin, yung mga kalungkutan, pagod, na hindi nila alam na umiiyak tayo gabi-gabi dahil namimiss natin yung mga pamilya natin, lalo na yung mga anak natin. Tulad ko, nung nasa Singapore ako, doon ko naranasan yung hirap na akala ko hindi ko na kaya. Nung una ko sa trabaho ko, unang gabi, naririnig ko dun sa kapitbahay, naririnig ko yung iyak ng bata. Tapos, Diyos ko, hindi ako makakatulog. Bawat iyak ng bata dun sa kapitbahay namin, akala ko, anak ko yun. Kaya, naiiyak ako. Hindi ako makatulog. Naalala ko yung anak ko. Maliit pa yung anak ko nang iniwan ko. Dahil nga, bunga ng pangangailangan. Kaya, napilitan akong magpunta ng abroad. Pagkatapos ng umaga, unang umaga ko, alam nyo, yung dalagang alaga ko, ang ganda ng gising ko pa. Sabi ko, good morning ma'am. Alam mo, sabi niya rin no, nakaharap sa akin, nanghuhugas ng kamay. Sabi niya rin, lumapit sa akin, good morning. Diretso ganyan no, may tubig ang kamay ganyan sa mukha ko. Diyos ko, sabi ko, parang ang gulat-gulat ko, nagagalit ako, na-shock ako. Bakit gano'n ang ginawa sa akin? Ginanyanan ako ng tubig nang naghugas siya. Yung tubig ginanyan sa mukha ko. Alam mo ba kung anong pakiramdam dun? Pero sabi ko, sige lang, pasensya ka pa. Dahil sa anak ko. Tapos, yung sahod ko, kung $350 lang noon. Kasi matagal na, 14 years ago na. 350. Tapos yung magiging sahod ko is $50 lang. Yung 300 is deduction yun for 6 months. Tapos wala akong Colgate, wala akong sabon, wala lahat. Pag nagtututbrush ako, kumukuha ako ng asin sa at yun, nang matapos akong magtutbrush, yun, naligo ako, nagbihis, saka nag-start na ako maglaba, maglinis. Hanggang mga 10 o'clock gumising yung amo ko. Nagtanong na ako sa kanya kung anong gagawin ko para sa breakfast nila. Tapos yun, madali lang naman kasi tinapay lang naman yun. Sliced bread, lagyan mo ng palaman, tsaka coffee. Yun lang. Tapos nang matapos na silang mag-breakfast, nag-ask ako ng food kasi gumising ako ng 5 o'clock. Tapos mga 10 o'clock na, sakit na ng tiyan ko kasi gutom na ako. Nagtatrabaho ka, 5 oras na, wala ka pang breakfast. Kaya yun, sabi ng amo ko, okay, halika sa kusina. Tapos yun, binuksan niya yung cabinet, kumuha siya ng 2 pack to na isang pack ng kape, isang pack ng chai. Tapos sabi ko, ay thank you madam, saya-saya ko kasi ang dami-dami ng binigay. Tapos binigyan niya ako ng bread, yung sliced bread, yung may nakaipon doon na yung lahat ng gilid-gilid hindi nila kinakain, yun iniipon hanggang half pack na siya, yun binigay sa akin. Tapos parang naisip ko na, hala, bakit ganito, puro ulo, puro puwit lang ng tinapay ang binigay sa akin. Hindi pa pala ako pwede kumain ng yung sakit na ba, kailangan yung talaga iniipon, yung ayaw nilang kainin, yun lang sa akin. Pero yun, nagpapasalamat pa rin ako, basta may malaman lang yung tiyan ko.
Tapos nung nagtimpla ako ng kape, tiningnan ko yung pack ng kape. Tapos biglang kulat ko ng, hala, 1 month na sobra. Expired na pala yun. Tapos napaisip ako, Diyos ko naman, bakit expired na to? Tapos wala naman akong magawa, hindi na ako naglikramo kasi bago ako. Kaya sabi ko, hindi na, Diyos ko, sana naman hindi magsakit yung tiyan ko. Kaya sabi ko, naisip ko, hindi naman siguro ako mamamatay sa expired. Basta hindi lang ako mamamatay sa gutom. Kaya yun, tiniis ko na lang yun. Tapos, bago mag lunchtime, tumawag yung katulong ng mama ng amo ko. Tinuturuan ako kung anong lulutuin. Kailangan may gulay, may isda, may manok, may sabaw. 4 na putahe. Ang dami-daming ulam. Tapos, nang kumakain na sila, yun, inantay ko na matapos silang kumain. Tapos, nang matapos silang kumain, sinabi nung amo ko sa akin na yung mga tira, kasi yung mga tira, parang mga kunti-kunti, half bowl na maliliit, yun lang ang tira-tira. Tapos sabi niya, ilagay mo tong mga leftovers sa mga Tupperware na maliit. Tapos, tomorrow, you can eat. Tapos, sabi ko, ha? What, madam? Sabi ko, tomorrow I can eat? Sabi niya, yes. Tapos sabi ko, how about now, madam? I'm too much hungry. Tapos sabi niya, okay. In the fridge, I have the food there. It's 3 days leftover. Tapos sabi ko, okay na lang. Kasi wala naman akong magawa. Yun yung patakaran niya. Yun. Kaya yun, sabi ko, okay madam, thank you. Nagta-thank you pa rin ako kahit naisip ko na, hala, grabe naman sila. Pagbago pala, kahit leftover, kahit kukunti-kunti na lang, hindi mo pwede kainin kasi kailangan antayin mo ng umaga ng 1 araw, 2 araw, saka mo pwede kainin. Kaya sabi ko, okay na lang, thank you pa rin. Tapos pagdating ng gabi, ayun, naririnig ko na naman yung iyak ng bata dun sa kapitbahay. Tapos ako iyak din ako nang iyak. Tapos time akong nananalangin. Sabi ko, Lord, sana alagaan mo yung anak ko, yung pamilya ko, huwag mo silang pababayaan. Tapos bigyan mo pa ako ng lakas na sana makaya ko ang araw-araw kong trabaho na walang masyadong kain. Tapos hindi masyadong pahinga kasi pagising mo alas 5 hanggang alas 12 ng gabi, trabaho ka ng trabaho, walang pahingaan. Magpahinga ka pagka alauna, tulog ka alauna ng gabi, tapos gising alas 5 ng umaga. Pero sabi ko, tiis lang para sa future ng mga anak ko. Kaya noon, dumaan yung mga ilang araw, parang miss ko na talaga yung anak ko. Parang hindi ko kaya na hindi ko makausap. Tapos nang naglilinis ako dun sa altar, nandun yung Sacred Heart kasi Christian sila pala. Tapos yun, lumod ako dun, umiiyak ako. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng miracle na sana makausap ko man yung anak ko. Kasi yung cellphone ko, kinuha yun ng agency. Tapos nang matapos na akong magdasal, parang gumaan kunti yung pakiramdam ko. Tapos yun, naglilinis na naman ako ulit, nagluluto. Same routine, araw-araw. Tapos nung hapon, maagang umuwi yung amo ko. Kasi yun, palapit yung Huwebes Santo, Biyernes Santo ba sa atin, mahal na araw. Tapos sabi ng amo ko, magbihis ka, tapos magpunta ka sa sa simbahan, magsimba ka kasi kailangan magsimba kasi palapit na yung All Saints, yung Huwebes Santo, Biyernes Santo. Tapos
maraming nagsisimba doon, malapit lang, sumunod ka lang doon, tanong-tanong ka doon sa mga Pilipina na dumadaan pa na doon sa lumalakad papunta ng simbahan. Sunod ka lang doon. Kaya sabi ko, sayang-saya ko. Sabi ko, ay salamat Lord, sabi ko, makapunta ako ng simbahan. Tapos nung nasa simbahan ako, pag kumakanta, umiyak ako kasi na parang pumapasok sa loob ko lahat. Tapos yun, naalala ko na naman yung anak ko. Tapos sabi nung katabi kong Pilipina, ate, bakit ka umiiyak? Sabi. Tapos yun, sabi ko, naalala ko yung anak ko. Hindi ko man alam kung kumusta na sila. Kasi wala kong cellphone. Tapos doon sa baba ng kasi HDB yung bahay ng amo ko. Nasa P-floor kami. Sa baba may pwede ka tumawag doon sa P-phone. Pero wala naman akong pera. Kasi kahit yung $50 na allowance ko, ayaw ibigay ng amo ko hanggang hindi ko daw matapos yung 6 month. Tapos, paano ko matapos yung 6 month? Hindi ko makausap yung anak ko, yung pamilya ko. Parang weak na yung pakiramdam ko. Kasi wala na akong lakas. Yun na lang ginagawa ko. Araw-araw nagdasal. Tapos, sabi ng kabayan ko, ate, ito may $2. Mga na to, 5 minutes. Tapos sabi ko, umiiyak ako sa kanya na yumakap. Sabi ko, salamat kabayan. Ang bait-bait mo. Tapos nakita nung iba, yung iba, nagbigay. Pagkatapos nun, naka-collection ako ng umabot ng $10. So, saya ko. Kaya nung pagpauwi ako, dumaan ako, nagulog ako ng $2. Yun, nagiyak ako, nakausap ko yung anak ko. Hindi ko intindihan ang naramdaman ko. Naiyak ako. Tapos, may $8 pa ako na So, pag inutusan ako magpunta ng tindahan yun, tumatawag ako, nakuhulog ako ng $2 hanggang sa yun na lang, iniisip ko na, Lord, salamat. Hindi pala ako pinabayaan ni Lord. Sabi ko, kaya nabuhayan yung loob ko. Sabi ko, si Lord talaga yung kakampi. Kahit anong sakit ang naramdaman ko, pagod ako, pero gumawa pa rin siya ng paraan para ako tulungan, para niya iparamdam nandyan lang siya, na pagsubok lang pala yun para sa akin. Kaya yun ang naging inspirasyon ko. Ginagawa ko, araw-araw ako nagdasal hanggang unti-unting nagbago yung amo ko. After 3 months, binigay niya yung cellphone ko. Sabi ko, thank you Lord. Kasi tinouch niya yung heart ng amo ko. Naawa sa akin. Binigay yung cellphone ko. Tapos binigay yung allowance ko na $150 na, kasi 3 buwan na 50-50. Tapos yun, nagpabili ako ng SIM card. Ayun, natawagan ko na yung anak ko. Tapos nakapadala na ako ng $100. Yun lang, sa 3 months, $100. Magkano lang noon yung Singapore dollar is 34 lang. So, yung $100 is 3,040 lang yun sa 3 months. Hindi yun kasya. Pero, okay lang. Hanggang matapos ko lang yung deduction ko na 6 months. Tapos, pagdating na ng 6 months, unti-unti nagbago yung amo ko.
pag nagpunta kami nung mall, binibilhan niya na ako ng mga, tapos nung after 6 months, natapos ko na yung deduction ko. Ang laki ng papasalamat ko kasi buong-buo na yung sahod ko, $350. So, makakapadala na ako dun sa pamilya ko. Yung 300, padala ko sa kanila. Tapos yung 50, yun ang iniiwan ko para sa sarili ko. Tapos, yun lang, araw-araw, dasal ako, nanalig sa Diyos. Kahit anong hirap, kahit may sakit ka, trabaho ka, hindi ka pwede magpahinga. Pero, yun lang, unti-unti nang nagbago yung pagkikitungo ng amo ko sa akin. Hanggang malapit ko nang matapos yung 2 years ko. Hindi ko na malayan yun na matatapos ko na. Tapos, kinausap ako ng amo ko. Sabi niya, alam mo, yung friend mo dun sa yung katulong ni mama, uuwi sa December. Pero, matatapos ako is February pa. Tapos, yung kaibigan ko, December daw matatapos. Tapos, sabi ko, ay, buti, maganda naman, ma'am. Tapos, sabi niya, gusto mo bang makiano sa kanya, makisabay, tapos sabay ka rin magbalik sa kanya, sabi niya. Tapos, sa sobrang saya ko na makakauwi ako, sabay pa kami ng kaibigan ko. Nakalukso ako ng sasaya. Tapos sabi ko, yes ma'am, sabi ko. Ayun, binigyan ako ng 2 weeks na vacation sa Pinas. Tapos balik na naman ako. Yun na. Simula, pagbalik ko, maganda na yung pagkikitungo nila sa akin, para na akong family members nila. Pag nanonood yung mga alaga ko, kasi yung uso yung noon sa TV, yung drama na Pangako Sa'yo, sila Jericho Rosales, Christine Hermosa. Gustong-gustong panoorin ng mga alaga ko yun kasi dalaga na binata yung alaga ko. Pag drama na, tinatawag nila ako, pinapaupo dun sa tabi nila, nakikinood ako, tapos Tagalog yung nila, na lagay nila sa Tagalog, tapos may translator na English. Nanonood sila kasabay ko kasi may naintindi nila kasi English, tapos gustong gusto nila yun. Tapos doon na hanggang na ng ko, pakiramdam, yung trabaho ko is easy na kasi parang pamilya na ang tuturing nila sa akin. Kaya sa mga baguhan dyan, huwag kayong mawala ng pag-asa kung pagdating man nyo mahirap, kaya mo yan. Basta trabaho ka lang na mabuti, tapos dasal, yun ang pinakamaganda natin gagawin. Taimtim na panalangin, kasi hindi tayo papabayaan ni Lord. Tapos ayun, tapos ko na naman yung kontrata ko, 4 years. Nag-extend na naman ako hanggang umabot ako ng 5 years. Tapos yung parang nagsasawa na ako sa 5 years. Tapos naisipan ko nang umuwi sa amin. Gusto ko nang makasama ng matagal yung anak ko. Kaya yun, umuwi ako. Nagpahinga ng ilang taon, saka nag-apply ako ulit papunta ng Dubai. Tapos doon sa Dubai, nakatapos din ako ng 3 years. Tapos umuwi na naman ako, nagpahinga. Madali na lang pag abroad ka na, yung may experience ka na, kasi alam mo na kung paano dalhin yung trabaho mo para madali matapos, kung paano mo kunin ang loob ng amo mo. Tulad ko, kung anong turing nila sa akin nung bago ako, hanggang nakuha ko yung loob nila, hanggang tinitrato na nila ako bilang pamilya. Tapos yun, nung
umuwi na ako kasi nakatapos na ako sa ano, 3 years din dun, isang amo sa Dubai. Ah, Nag-apply ako ng ano, ulit para Jordan. Pero ito namang agency, sabi niya sa akin, ate, may interview ngayon dito sa ano, papuntang Qatar. Tapos sabi ko, ay, ayoko ng Qatar. Gusto ko Jordan. Tapos sabi naman ng staff doon, okay lang ate, mag-interview ka lang para maraming mag-interview kasi darating yung mag-interview. Sige na ate, gaganyan-ganyan. Tapos, oh, sige, itry ko. Tapos nang nag-interview ako, hala, pagkabukas, tumawag yung staff doon, sabi niya, ate, prepare ka na mag-medical, ganun lahat kasi hired ka na, urgent. Tapos, nagulat ako, hala, di ba sabi ko, Jordan ako. Tapos, ate, anong magawa natin? Tapos nun, wala na akong magawa kasi lahat sila, sige na ate, sige na, kasi in-hired ka, ano, gustong gusto ka talaga nila kukunin. Tapos, may kasama ka naman ate, first timer, dalawa kayong magkasabay, iisa lang kayong bahay. Tapos yun, pumayag ako kasi may kasama ko, dalawa kami. Tapos nung pagdating namin ng ano, dito sa tinatrabahoan namin, kasama ko yung first timer. Tapos yun, nag-medical, ano pala siya, yung parang mahina ang loob, iyak ng iyak palagi, gustong umuwi. Tapos nagkasakit siya after 2 months lang. Tapos pinadoktor, tapos sabi ng doktor, ano, hindi na siya pwede magtrabaho. Pinauwi talaga siya. Tapos yun, kumuha na naman ng bago yung amo ko. Doon pa rin sa agency na naghahawak sa amin. Tapos sabi nung driver sa amin, kilala mo ba si ano, si Flor? Tapos sabi ko, oo, best friend ko yun dun sa ano, sa agency. Sabi niya, yun ang kinuha ni madam. Siya ang makakasama mo. Kaya yun, tuwang-tuwa ko kasi after 3 weeks, nandito na yun. Kaya sabi ko, ay, salamat kasi yung kasama ko, kilala ko. Tapos, ayun, kumuha pa pala sila ng ibang katulong din, yung India. Tapos, ayun, marami na kami. Tapos, may enjoy na. Tapos, naghingi kami ng kunting oras lang kay madam. Sabi namin, madam, baka pwede naman kada sahod namin kahit 3 hours magpunta naman kami ng mall, magbili kung ano yung kailangan namin. Tapos sabi nung amo namin, walang problema, okay lang. Tapos ay salamat. Tapos nung punta kami dun, mga isang oras tumawag kasi nasana kayo. Sabi ko, madam, di ba sabi mo 3 hours? Tapos sabi, wala kasing naiiwan dito, yung bata umiyak, sabi. Tapos ayun, nagmamadali kami. Tapos nung next month, sabi ko, wag na tayong magsabay lahat, may maiwan isa dito para pag umiyak yung bata, si madam hindi tatawag sa atin. Kaya nun, sinubukan namin, kaya hindi tumawag si madam. Tapos nung ano, sabi ni madam, okay, bibigyan ko kayo 5 hours. Tapos sabi ko, ay, saya-saya namin kasi naging 5 hours yung. Tapos yun, enjoy na kami. Pagkatapos, nakatapos na rin ako doon ng ano, 4 years. Tapos ngayon, lumipat ako sa ano, may kausap ako sa, kasi nag-post ako sa Facebook na gusto kong mag-transfer, sponsor. Tapos, ayun, may kausap ako na Australian, Palestine sila. Tapos sabi niya, you come my house, I will give you 2,005 real. Tapos sabi ko, ha? Ang ganda naman. Ang laki-laki. Nasa 30,000 na yun. Tapos, every Friday off, sabi niya. Kaya yun, parang tumatakbo ako. Sabi ko, ay, salamat.
Ang ganda ng offer sa akin. Kaya, yun, lumipat ako kasi pinayagan naman ako ng amo ko. Pero nagpabayad siya ng 15,000 real. Kasi yun daw yung gasto niya noon sa akin. Pero hindi na sana dapat yun kasi dalawang balikan ako sa kanya. Wala na sanang obligasyon yun. Pero yung amo ko nakukuha sa akin, sabi niya, ay kahit 20,000 yan, 30,000 babayaran ko. Makuha lang kita kasi nakikita niya yung video ko dun sa nagagawa ko ng mga attire. Kaya gusto niya akong kunin. Tapos nung nandun ako sa kanila, ang bait-bait nila naman. Tapos biglang nagbago ang turing yung babae. Parang iwan ko. Tapos bago ako mag-off, ilang oras lang, anong klaseng off yun? Sa umaga, papalinisin ako nung car. 4 na car. Tapos magluluto ako breakfast, magluluto ng lunch. Bago ako alis. Alis ako alas 4, uwi ko lang alas 8. Sabi ko, ay ganun pa rin. Sabi ko, ay bakit ganito? Tapos ang laki-laki ng bahay nila, 3 floor. Tapos magluluto ako. Yung amo kong lalaki, iba ang pagkain. Yung babae, yung madam ko, iba rin. Yung anak niya iba, dalawang anak niya iba-ibang pagkain. Minsan 4 na putahe yung gusto nila. Tapos madalian yung trabaho kasi 3 andana yung lilinisan mo. Tapos sinicheck yun ng amo ko. Alam mo ba yung amo ko, kahit yung upuan ng yung CR, ginaganyan, sinisilip lahat kung may kunting sabi ko grabe. Tapos sabi ko, ay ayoko na. After 5 months, sabi ko maglipat ako ulit. Tapos nag-post ulit ako sa Facebook. May nakilala ako. Sabi niya, ate, lipat ka na lang ng company. Kaya, tapos, yun, nag-apply ulit ako ng company. Yung company namin, tinulungan ako. Binalik yung bayad ng amo ko sa binayad niya dun sa old employer ko. Tapos, ito na ngayon, yung dito sa company namin, maganda naman ang patakaran ng amo namin kasi ina-assign kami sa mga bahay-bahay. But after 1 month, may day off kami 3 days. Kaya ngayon nandito ako sa accommodation namin, kaya ako naka-vlog. Kaya ngayon naranasan ko na yung every month na may magpahinga ka, 3 araw pahinga mo, punta ka ng mall, punta ka kahit saan, park. Parang yung pagod mo mawawala na kasi mamimit mo yung mga kaibigan mo, makakapahinga ka, makakatulog ka 3 araw. Kaya ngayon, ito, enjoy na. Ngayon nga, babalik na naman ako sa trabaho, last day ng off ko ngayon. Mamaya may sunduin ako ng amo ko. Kaya sige, hanggang dito na lang po yung vlog ko. Salamat po sa panonood. Tapos sana nagustuhan nyo yung kwento ko. Paki-subscribe naman po, paki-bell naman po ng button bell para sa sunod na vlog ko. May kikwento na naman ako. Siguro may matutunan naman kayo sa vlog ko. Kaya please, ring the bell, subscribe. Bye!